Wow, glory to God. So, I was able to be with the family last Friday night. Kaya minove ko po yung aming schedule ng Beacon, supposed to be Thursday, pero na-cancel po ng ating Weather Bureau yung activity natin nung Thursday kasi malakas po ang ulan at bumabaha po sa kanilang lugar. Kahit kaya niya namang magpalutang-lutang papunta dito. Amen? So, glory to God. Kung meron isang bagay po akong gustong iwanan sa ating talaga ang sabihin ng pagsamba. Nagtatanong lagi si Mark, Pastor, anong message sa Sunday? Kasi kung anong gusto, worship pa rin po ba? Sa totoo lang, lahat ng topic po ay may kinalaman sa worship because everything is about worship. In the Christian life, everything is worship. Whether you eat or drink, whether you wash your clothes, wash the dishes, whatever you do, sweep the floor, cook the food. Nilapitan ko yung isa sa mga maintenance dito na umaattend sa Bible study habang nagwawalis. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, sila ay nagwawalis, naglilinis. Kung hindi mo gagawin yan for the glory of God, wow. Wow, years and years magwawalis ng mga damong nalalaglag. Hindi ba nakakapagod? Walis ng damong nalalaglag. Of course, yun po yung kanilang trabaho. Okay, finally, mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin ng pag sinabing pagsamba? Ano ang concept ng pagsamba sa inyo? Una pong nakita natin ang diwa ng pagsamba, saan po sa Bible nakikita ang unang-unang pagsambang ginawa? Paano naman yung in-offer ni Abel yung kanyang tupang alaga? Hindi ba yun ang una? Alin ang nauna? Yung kay Abraham o yung kay Abel? Ha? Kay Abraham? Wala ko yung Abraham, ilalapitan kita, Hindi ko tuloy malimutan. Bibigyan kita ng Bible kapag nasabi mo ito. Alin ang nauna? Si Abraham o si Moses? Sabi niya, si Moses po. Uy! Si Abraham, ay! Si Moses pala, panahon pa ni Jesus Christ. Lalo ako. Lalo kung binigyan ng Bible, dalawa pa. Saan po nakikita natin ang saan po nakikita natin ang larawan ng worship actually? Unang-una sa Bible. Hindi po kay Abel. Hindi po. Kanino? Saan? Saan nagkaroon ng unang worship? Ang unang worship, mga kapatid, ay pinakita sa Biblia, walang temple, walang altar, walang kinatay. Walang mga singing-singing. Walang instrumentalist. Dahil ang tinuturo ko po sa inyo, pag sinabing worship, is what? Fellowship. Tikman, may kape ka na dyan? Bigyan to ng kape. Yan po yung unang-unang concept ng worship. Worship is fellowshipping. Yan po ay pinagtibay. Bumababa ang Panginoon, nakikipag-usap kay Eva at kay Adan. Walking in the garden. Okay, pinakita ko po last time. Huwag na po natin tingnan para mabilis po tayo. So worship is fellowshipping. Hindi po nananalangin si Eva at si Adan sa Panginoon kasi may pangangailangan sila. They have no needs in the garden. God comes down not to rebuke them.
but to fellowship with Him. Not to give anything, but His presence. God comes down only because for Adam and Eve to have His presence. And Adam and Eve walking with God in the garden just because of the presence of God. Nothing. That's worship. Okay, nagkaroon po ng altar, nagkaroon po ng pag-aalay ng tupa, kasi tinuro ng Panginoon yan, okay, papatay ng tupa para inyong ibigawing damit. Pagkatapos sila po ay tinuruan na ng paraan ng pagsamba, nagkaroon ng temple, sinasamba si God. But the New Testament concept, ni-restore ang concept ni God ng worship back to fellowship. Wala ng temple. Nandito na ang temple. Okay. Noong ang Panginoon ay pumunta sa bahay ni Mary at Martha. Sinong Mary yun? Mary Mag? Tama na sana sumalo pa. 5 ang Maria sa Biblia, 5. Pag sinabing Mary, kapatid ni Martha lang yan, hindi Mary Magdalene yan. Sinong pang-anim? May pang-anim ho, si Maria Makiling ho yun. Nagkakaluwa tayo dito. Mary taga-Imos. May Mary tayong dalawa dito, magkatabi, kambal sila oh. Nakakatuwa naman. May kambal kasi akong anak. Mary Jane and Mary Ann. Ang ginagawa mo dyan? Ano sa ito? Okay. So, maliwanag po ba tayo? Okay. Tingnan po natin, inayudahan po yan sa 1 John chapter 5. 1 John chapter 1 verse 5, I'm sorry. This is the concept of worship in the New Testament. Sobrang ganda po talaga ng principle ng worship sa New Testament. Habang inaawit ni Joan kanina yung song ni Joanna, that Christ is seated on His throne, yan po ay hinugot po yan. Yan po ay hinalaw sa Isaiah chapter 6. Tingnan po natin ng konti mamaya. Pero tingnan po muna natin to. Ituloy po natin. Verse 3 po. 1:3. I'm sorry, 1:3. 1:3. That which we have seen and heard, Jesus Christ, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, pumupunta po tayo dito, to fellowship with the triune God. The triune, that is the New Testament. So you maintain fellowshipping with God, connectivity with God all throughout the day, because worship is 24/7, whether you eat or drink. Nagtatrabaho ka, nagko-computer ka, your mind is always connected and aware. Okay? Fellowship is 24/7. Loving God with all your heart, with all your mind, all your strength, all your soul, all, 24/7. Ayaw ng Lord na mawawaglit tayo sa kanyang isipan. Gusto ng Lord laging iniisip natin siya. Ayaw ng Diyos na mayroong higit kang iniisip sa kanya. He is a jealous God. We are in a love relationship with God. This is not God and servant relationship. This is father and children. We are seated with Christ on the throne. He is high and lifted up, and we are spiritually with Jesus Christ on the throne. We are fellowshipping with God in the Spirit. And my goal as a preacher is to make us always aware
that we are in a fellowship, in a worship, connectivity with God, and awareness of God. That is the message of the New Testament. Yung binanggit sa awit kanina ni alam ko feel na feel yung kanyang inaawit eh. Hindi halata hindi, sorry. Joke lang. Totoo, feel na feel ko talaga yung awit niya talaga. Lalo yung kay Mark. Nakatingin sa akin si Leisha. Kay Leisha din naman, kayo naman, oh. Ramdam na ramdam ko yung mga tugtog kanina, di ba? Halatang mga banal talaga sila. Amen! Nakangiti sa akin si James. Ito si Pastor, mukhang ikaw James, ha? Okay. So yun po yung concept ng worship na gusto kong iwanan sa inyo para po mabuhay tayo araw-araw na sumasamba sa Diyos. Di ba? Oo, matutukso kayo, pero pag lagi kayo nasa prayer mode, oo, may mga tuksong dumadating, pag lagi ka nananalangin, si Diablo talagang, hindi ka pakikialaman, lalayo yan eh, kasi ayaw niyang taong nananalangin. Ng totoo. Walang pakialamang Diablo, gano'n kagaling umawit, okay lang yan. Gano'n kagaling mag-preach, okay lang yan. Pero pag prayerful ka, lagi kang connected kay God, oh, takot yan. Di ba? Makakalapit ba si Satanas sa'yo at ang mga Diablo kung lagi ka nasa panalangin? Binabantayan ka niya eh, 24/7, kung kailan ka bababa sa iyong prayer mode. Doon ka niya sasapulin. Nakakasapul din naman siya, marami-rami nga eh, nasasapul. Ayun, wala lang. Amen? Okay, so ngayong umaga, haba ng introduction. Ay nais kong daling muli sa inyo ang isang larawan ng worship. Ang outline ko, the same pa rin. So last time, nakita po natin ang worship, okay, ay ang pagbibigay ng Panginoon ng value, okay, kay Jesus Christ. They worship each other, and Jesus Christ also is giving back the value o pagpapahalaga. Pag sinabing worship, it has something to do with pagpapahalaga. So kanina, nagtanong po ako kaninang umaga sa amin pong devotion, ano sa palagay niyo, bakit ang mga tao iba't iba ng level ng commitment? Sumagot po si Joanna, may kinalaman po yan, hindi masyadong surrender. Di ba? May sumagot pong isa, si Jaya. I think, Pastor, yung hindi lubos na naintindihan ng pag-ibig ng Diyos. Then may mga sumagot din. Ang tamang sagot po talaga ay, pag sinabing pag-ibig, pagpapahalaga. Kung naintindihan mo, gaano ka pinahalagahan ng Diyos, naintindihan mo, re-responde ka sa pagpapahalaga ng Diyos sa'yo. Ngayon, kung mababaw ang pagkaintindi mo sa pagpapahalaga ng Diyos sa'yo, mababaw ka din responde sa Kanya. Kaya iba't iba ng level. It has something to do how much you understand. How much God values you. It is about understanding how much God values me. And if I cannot really comprehend and I cannot really understand how I am valued by God, it will create sense of insecurity still in my heart. I'm still looking for something that will fill me up and complete me. But if I understand fully that God loves me to the end, to the max, I will not need anything, anybody in this life to complete my life. That is the time that I can give back to Jesus Christ. His value. At iniwan ko po sa inyo ng nakaraan ng picture ng worship. Paano mo maibibigay sa Panginoon ang tunay na pagpapahalaga? O pag sinabing pag-ibig, pagpapahalaga. Magkakasama po yan, worship, value, and love. Pag naintindihan mo, gano'n ka inibig ng Panginoon, gano'n kanya in-exalt. God exalted us. When He laid His life for us, He exalted us. By giving His life for us, He exalted us. Because love exalts. Love exalts. Yun po yung dahilan, kahit po kukunti tayo dito, as much as possible, we want to give value to each one the way God values each one of us here. Ayaw natin makaka-offend, ayaw natin makakasakit. Kung okay nakapagbibiro, may nasasaktan.
I'm saying sorry. Marami akong baong sorry. Galing sa puso ko yun. Sorry. Kahit sa bahay, sa mga anak ko, sorry anak, na-open kita. Kahit pag hindi ka marunong mag-sorry, hindi ka maging effective sa ituturo mo sa tao. Na-offend siya sa'yo eh. Oy, nasamantalayin ko pagkakataon, kung may na-open po sa inyo sa akin dito, sorry, sincerely from my heart. Sorry po. Okay, so, ang iniwan ko po sa inyo nung nakaraan, mga kapatid, is this. Sabi ng Panginoon, kung binavalue mo ako at iniibig mo ako, anong sabi niya? John 14:21. Kung binavalue mo ako o sinasamba mo ako, iniibig mo ako, anong sabi ni Jesus Christ? Verse 21. He that hath my commandments is he that keepeth them. He it is that worships me. He it is that values me. Maliwanag po ba? And he that values me, he that worship me, shall be worshipped or exalted by my Father. And I will exalt him. And I will manifest myself to him. So napakahalaga ng verse na to. John 14:21. May I have your eyes? Ears on me. Simula sa may likod. Kung naintindihan nyo gano'n kayo kahalaga sa Panginoon, kung naintindihan nyo gano'n kayo kahalaga sa Diyos, yun po ang maibabalik yung pagpapahalaga sa Kanya. Binigay niya ang Kanyang buhay, ibibigay mo din ang buhay mo. At susundin mo ang Kanyang mga utos dahil pinapahalagahan mo siya. Kayo mga magulang na nandito, pag hindi kayo sinusunod ang inyong anak, anong nararamdaman niyo? Hindi na ako mahalaga sa mga anak ko. Hindi na ako pinakikinggan. Kasi ang pagpapahalaga ay ang pagsunod. Mahalaga ba ang Diyos sa inyo? Sinusunod nyo dapat. Ay, wala nang nag-amen? Bakit wala nag-amen? Yung! Napansin nyo, wala nag-amen? Napansin nyo ba? Napansin ko rin eh. Pati ako, hindi nag-amen. Ay, ako pala. Okay, so ngayon pong umaga, okay. Another picture of worship, worshiping God in love. Makukuha niyo po ito kasi madalas kong binabanggit. Love is obeying, right? That's one of the expressions of love. Love is obeying. Or love is willing to change. Willing to be transformed. Because that is love. Binavalue ko yung aking minamahal, kaya gusto ko magbago. Di ba? Siguro, namimiss na ni Ore yung aming moments before na hindi na ako nakakasigaw sa kanya. Namimiss mo, Art? Hindi daw, ayaw niya na talagang marinig pag ako'y sumisika. Nagsasalita ako lagi ng misang pabulong. Alam mo, grabe ka talaga. So, iniiwasan ko, nagbabago po yung aking tono ng boses dahil gusto kong magbago, gusto kong pakita sa kanya na mahal ko siya. Di ba? Wala na akong pake kung baguhin niya ang gusto niyang baguhin. Ang importante ako nagbabago para sa kanya. Amen? Sorry ha, sorry Mavik ha. Alam ko, naalala mo si Pastor Fred eh, no? Nakita mo na. Okay, so, another picture of worship. Obeying. Okay. Now, what do you think among the four that I used to say about the expressions of love? Pag sinabi natin worship, fellowship, when we say we love God and we worship God in love, it means clinging with Him. Pag tingnan po natin sa Bible, ang unang-una po talagang umiibig sa atin ay ang Diyos. Kaya ang Diyos po ay nagpakita ng kanyang pagiging clinging. God is a God who clings.
Okay? Let us see His clinginliness. Wala atang word na ganun. Invento ko na yun. So Matthew 23 verse 37. Matthew 23:37. Pinakita ng Panginoon ang kanyang desire for His people in this verse. O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee. Yung mga Jerusalem kasi, itong mga Jewish, pinapatay yung mga propeta, binabato yung mga propeta. Okay? How often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and yet you would not. Ilang beses ko kayo kung inaakap para makasama ko kayo, makaniig ko kayo, maka-fellowship ko kayo, pero you reject me. So I want you to understand the heart of God for His people. God would always want to hug us, to embrace us. Okay? Tingnan po natin ang kanyang pagkatawag sa mga alagad in Mark chapter 1, verse 17 to 18. Ano po ang aking pinupunto ngayon? Another picture of worship, fellowshipping. It's about clingingness. Clingingness, okay? Clingingness. And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. Verse 18, And straightway they forsook their nets and followed Him. Gusto ng Panginoon, yung kanyang mga tinawag kasama niya. Okay? Okay. Another verse na napakaganda. Tingnan po natin ang intention ng Panginoon talaga, no? In John 12:26. John 12:26. If any man serve me, kung sinong gusto maglingkod sa akin, let him follow me. Why? And where I am, there shall also my servant be. Nakita niyo? God is a clinging God. Naalala ko po yung isang kakilala ko, ayaw kong maging kaibigan yan. Napaka-clinging yan. Wala ka na magagawa, maaga pa lang, nasa bahay mo na. Aalis gabi na. Pag niluto mo, agahan, tanghalian, hapunan. Ang hirap kaibigan yan, clinging masyado. Kung kayo makikipagkaibigan, okay po yung clinging kayo. Pero pakiramdaman nyo yung buhay ng mga taong pinupuntahan nyo, pakiramdaman nyo, baka napipilitang ngumiti at magluto para sa inyo. Di ba? Winawalingan ko yung iba dyan minsan eh. Pakiramdaman nyo. We always love to be together. Pero bigyan niyo po ng privacy minsan yung mga tao gusto nilang huminga. Mag-breathe. This is the air we breathe. Di ba? Okay, so. Kumbinsido na ba kayo? Okay. John 14, 1-3. Wow! What a clinging God. What a clinging God. Let not your heart be troubled. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. You believe in God? Believe also in me. In my Father's house are many mansions. Wow. If it were not so, I would not have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, so that where I am, there you may be also. Di ba? Yung John 12:26, if anyone serve me, follow me. Okay. That where I am, there shall also my servant be. Nakita niyo si Lord? Gusto niyo laging clinging? Yung tao mahirap po maging clinging, pero si Lord gusto niya mag-cling sa inyo. You know yung
Hindi natin pwedeng questionin kasi yun po yung nature ng love. Always want to cling. At ang intention po ng Panginoon dito is clinging together to be with Him for eternity. At kapag tinanggap niyo po ang Panginoon bilang tagapagligtas, you already have that eternal life in you. Jesus is already in us, and God desires to have fellowship moment by moment with us. Because worship is to cling. To love is to cling. Ang pinakagusto kong kasamang tao sa buhay ko ay ang binavalue ko nang higit sa kanino man sa mundong ibabaw. Hinihintay ni Orang sabihin kong siya. Si Ora! Mahal niyo ba ang pamilya niyo? Kung sila ang binavalue niyo, mga anak niyo, gusto mo lagi siyang kasama, di ba, Joki? Higit kay Colin eh. No, sorry. Sila, di ba, sila Colin? Si Joki talagang in love na yun sa family niya yan eh. Kakaasawa ka ba naman ng ganyan? Tonto ang asawa ko sa anak niyong dalawa eh. Baka daw pwedeng mahiram yung isa. Total, dalawa naman yun. Buti na lang, si Caleb napunta roon sa bahay. Si Caleb. Tontuwa si Ora kay Caleb eh. Wala eh. Doon na lumipat yung mga tuwa niya sa mga ganyan eh. Hindi na sa akin eh. Wala akong magagawa. So, ganun po ang Panginoon, tontuwa siya sa atin, kaya gusto niyang kasama niya tayo. Lagi-lagi. Hindi ho natin pwedeng ipaliwanag kung gano'n siya katuwa sa atin. Naniniwala ba kayo? Kahit pasaway ka. Sino sa inyo nakukulitan sa mga anak ninyo? Kahit ang kulit-kulit ng mga anak ninyo, anak, kahit makulit ka, mahal kita, gusto kitang kasama. Lalo na ang Panginoon sa atin. Alam niyo hindi? O sinasabi ko sa inyo, yung totoo. Gusto ng Lord, lagi kanyang kasama. At kapag nasa langit ka na, yun ang pinaka-maximum. Walang baklasan. Walang puknatan. Gusto ng Panginoon, sama-sama together forever. O kaya ngayon, mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo to, ang tunay na diwa ng pagsamba ngayon sa New Testament is to fellowship, to have bonding with Him 24/7. You're doing worship. Okay, Mark nga pala. Pag kayo na dito sa harapan, let us prepare our hearts to worship the Lord. Ang dadagdagan mo ng word, let us prepare our hearts to worship the Lord together. We are always supposed to be in worship individually. Kaya pagdating dito, okay, at least wala na po yung let us come into the presence of God. We are always in the presence of God. But let us come together to be aware of His presence. Amen? We are always in the presence of God. The problem is, we are not just aware of that. God wants awareness from us. Okay. So maliwanag po ba? That's why worship is private and corporate. This is corporate worship. This is important for God. This is a mandate that we should be together. Okay? Hebrews 10:25. This is the purpose of community. This is a purpose of a corporate worship. This is a purpose of the church. Church is a group of people bonding themselves together to have bonding with God. What we are developing in this church is to be a good fellowshipping with God, or to be good worshipers, to fellowship with God. Yun pong ating minamaster. Ang ganda ng song kanina ni Mark. Ramdam mo yung kanyang desperation. Nagtanong ko sa kanya, ano naman yung pruweba na nag-sacrifice ka na mahal mo si God? Kasi pag sinabing love, may involve sacrifice. So may kanya-kanya pong binanggit sila. Hindi ko binanggit kanina, sa totoo lang. Yung kontrata ko, kinancel ko yun sa ABS-CBN. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Hindi, joke po. ABS, alak, babae, sugal. CBN, cigarette, beer house, nightlife.
Inansel ko yan. ABS-CBN. Si Mark na babae dito, babae doon. Ang sarap na ng magpura natin. Paminsan. Si Joanna, ganun din. Alam niyo bang ginawa ni Joanna? Nagpatotoo siya niya eh. Sabi niya, pag Sunday talaga hindi ako tumatanggap. Pwede sa hapon. Kami tumawag. Gusto, 9 o'clock. Hindi po kami pwede, may worship po kami. Doblehin ko, lalong hindi po pwede. At alam niyo ba nangyari? O sige, kung meron ka talagang i-cancel ko na lang yung photoshoot ko, mamayang hapon na lang. Hinabol siya ng kliyente niya. Woo! Kasi nag-sacrifice siya eh. Di ba? Yung pala, gusto niya nang umawit dito ng gano'n. Wow, Joanna. I love it. Okay? Si Kevin, matindi ang sinacrifice niya. Ang ganda ho ng girlfriend dati niya. Ne. Mas maganda naman si Joanna. Yung kanya singing career, ginibap niya. Paano? Wala talagang mahihita doon eh. Okay. Okay, so ngayon, ito po. Malinaw na po ba ang worship? Okay. Clinging. Sa Biblia, meron akong babanggitin na ilang individual na sumamba talaga sa Panginoon, naging clinging kay God. Bilanggit ko po sa inyo unang-una si Mary. Mary Mary na kapatid ni Martha. At saka ni talaga na nakapag-Sunday school. Si Lazarus. Ang isa ay si David. Binabagit ko sa inyo madalas. Ito yung isa sa nakatagpot, nakasumpong ng pinaka-main thing sa heart ni God. Ang isa pa ay si Daniel. Binanggit ko sa inyo ito. Actually, si Mary Magdalene. Isa rin talaga siya. So, et cetera, marami po ito. Pero ito po yung mga prominenteng binabagit ko sa inyo. Okay? Alam natin si Mary na dumating si Christ. Okay? Mamaya, babalikan ko si Mary. Okay. Si David, binanggit niya po sa 27 Psalms verse 4, one thing have I desired of the Lord. Remember that? One thing. There is just one thing. The one and only thing that I desire of the Lord. Ano po yung kanyang pinakadesire sa kanyang buhay? That I may dwell in the house of the Lord. It means, I want to have bonding with God all the days of my life. Wow! Natumbok ni David. Ang pinaka-heartbeat at ang pulse beat ni God. Di ba? Do you want to know the heartbeat of God? To have bonding with you. Kapag natumbok niyo yun at tinuturo dito at ginagawa niyo yun, bingo! You're doing the greatest thing in your life that God likes so much. 14 na taong ko nung isinisigaw dito yan. Ilan na ho ba yung nakakagawa sa inyo yan? Please. Nagagawa niyo na po ba yan? Pakitaas lang ho ang inyong paa. Walang tumatas ng kamay pag tinatanong. Hindi, meron. Ang dami naman ha. Nagbabandi na kayo kay Lord. Pakitas po kamay. Sino nag-quiet time araw-araw? 3, 4, 5, 6, 7. At least majority. So nakita niyo po, ang purpose natin is to worship God. Natumbok po yan ni David, ni Mary. Si Daniel, gustong-gusto ko eh. Pinatitigil siya mag-worship kay God. Sabi niya, ipakain niyo lang ako sa leon. Wala akong pake. Kung patitigilin niyo ako mag-worship kay God, I don't want to live my life here on earth anymore. The only thing that gives me joy and reason for living is my fellowship with my God. Pag tinanggal niyo yan, parang niyo na akong pinatay. Patayin niyo na lang ako. Pero tayo, pag hindi ka nag-fellowship kay God, papatayin kita, okay lang. Di ba? Baliktad. Si Mary Magdalene, nung pumunta siya sa tomb, nakita niya the tomb was empty. Tapos may 2 angel sa magkabila. Saan niyo dinala yung Panginoon? Maya-maya may nagsalita sa likod.
Why are you crying? Pagtalikod niya, akala niya hardinero. Nasaan ang katawan ng Panginoon? Kukunin ko siya. Umiiyak siya kasi nawala si Jesus Christ. Kahit patay na siya, basta nandyan lang siya. Ayaw kong mawawala si Jesus Christ sa buhay ko kahit patay na, at least nandyan. Nung makilala niya si Jesus, Rabboni, Master, gano'ng kasaya siya. Another one is Moses. Sino sa inyo nagbasa na natapos ng Exodus? May exam na po tayo next Sunday. May nagsabi kahapon, Pastor, yung palang si Reuel at saka si Jethro, isang tao yon. Si Melvin yun. Uy, nagbasa. Ilang bundok ang inakyat ni Moses? Sa Mount? Ano yung Mount Horeb? Ha? Ha? Umakyat si Moses sa Mount Sinai at sa Mount Horeb. Bahala kayo mag-isip. Oo naman. Totoo naman yan. Okay, si Moses, sabi ng Panginoon, sige Moses, get up. Dalhin mo yung mga tao doon sa promised land at pasasamahan kita sa aking angel of the Lord. Anong sabi ni Moses? Lord, kung pupunta kami doon at hindi ka namin kasama, limot-limot na lang tayo. Mas gusto kong kasama ka kaysa promised land. Wow. Parang sinasabi niya, Lord, wala akong pakalam. Wala akong pakalam kung anong promise mo. Wala akong pakalam sa mga pagpapalang ibibigay mo. Gusto ko, ikaw mismo. Moses also was a clinging person. At sabi ng Panginoon, sige, your request is granted. Okay, halika rito. Umakyat ka sa bundok. Kumuha ka uli, chapter 34. Yung binasag mong 10 Commandments, gawa tayo ng panibago. Okay? And Moses spent with God, wow, what a privilege, for another time. How many days? 40 days and 40 nights. Natulog? Hindi. Kumain? Hindi. Uminom? Hindi. Patay buhay? Buhay. Huwag niyo gagawin yan. Baka 10 araw pa lang, patay na kayo. That was supernatural. Di ba? Si Ora, nagreklamo, hindi na nakakatulog ng ilang oras eh. Si Moses, walang tulugan, 40 days. Ikaw, nasa presensya ka ng Panginoon, tutulog ka ba? Hindi. Bakit? Mabatukan ka, sige. Tulugan mo ako, Diyos ako. Yeah. He was so beholden with the presence of God. So, itong 5 taong binanggit ko sa inyo, okay, nakita natin how they were clinging with God. They worship God. That's worship. In the presence of God. Okay. Ano naman ang purpose ng Panginoon? Bakit tayo may fellowship at may worship? Anong purpose niya sa atin? The same outline tayo. His manifestation and your exaltation. Magkasama ho yun. Pakinggan niyo po kung mabuti. Ulitin ko po ito. Gusto ng Lord mahayag siya sa atin. At kapag inihahayag natin siya sa ating buhay, at the same time, we are at the same time exalted. When we exalt God, hindi niya tayo pwedeng iwanan sa ilalim. When we exalt God or manifest God, we are also exalted with Him. And the level of your exaltation is also the level of God's manifestation in your life. Gaano mo siya inihahayag, gaano mo siya inilalabas sa buhay mo, gaano mo siya pinapakita, ganun din kataas ang pag-angat niya sa'yo. So kaya hindi tayo maangat-angat ng Panginoon kasi limited ang ating pag-manifest sa Kanya. Hindi talaga tayo sumusunod. Worship is really obeying God and giving Him the value. Do you want to be exalted?
Do you want to experience exaltation? Keep busy manifesting God in your life. Keep busy obeying God in your life. Be bothered, be obsessed of manifesting Christ in your life. Do quiet time, cling to Him, obey Him, and there is no way for you not to be exalted by Him. Amen? Nakakita ko yung awit ni Joanna kanina, talagang fire na fire siya. Di ba? To honor God, to glorify Him. Again, nakita natin sa church natin to how much we honor God, this church will be lifted up. All of it. Okay? Limang tao, paano sila exalt? Paano nag-manifest ng Panginoon sa kanilang buhay? Okay? Simulan natin kay David. David was the kind of person who was so obsessed, wanting by the side of the Lord. And the Lord exalted David's throne, na pinangakuan siya ng Panginoon, the throne shall not depart from your scepter, or your scepter shall not depart from you. Hindi mawawala ang lineage mo until the coming of the Lord Jesus Christ, and David will reign and rule in the millennial kingdom as king on the earth. Prime Minister of the Lord Jesus Christ. Nakuha niyo po yung point doon? How the Lord exalted David? Because he was so obsessed of manifesting God in his life, into his life. Daniel was so obsessed in having fellowship with God, and the Lord exalted him in the kingdom of Darius. If you will read Daniel chapter 6, mismong yung king, Darius, sumamba sa Diyos niya at siya'y iniangat pa ng higit kaysa dati. Pinagpala siya ng higit kaysa dati. Okay? Sino yung pangatlo na binanggit ko? Mary Magdalene. She was so obsessed of fellowshipping with God. And what was the blessing and the exaltation? Laging binabagit ang kanyang pangalan sa Biblia. Okay? Why? Again, uulitin ko, sino ang nagkaroon ng pribilehiyo na makakita kay Jesus? Oh, yes, makakita kay Jesus matapos siyang mabuhay na maguli. Si Mary Magdalene. Bakit kaya? Siya yung tao na mayroong pinaka-desperate sa ngayon sa awit ni Mark. The person that has the most intense desire and the most desperate person on the planet Earth during that time for Jesus Christ. Nakuha niyo po? Hindi siya natakot pumunta sa libingan ni Kristo kahit may mga sundalo nagbabantay doon. No? Umiiyak siya, gusto ko kasama ko ang Panginoon kahit patay siya. Grabe. Tayo, pagpatay na, hindi na natin dinadala ang libingan ng mga patay. Wala na tayong pakialam. Di ba? Pero siya, wow, kahit patay na, gusto ko andyan lang siya. What an obsession. What an obsession. Like, na-remind ko po kayo minsan na meron po akong kakilala, namatay ang kanyang wife, araw-araw nasa libingan, araw-araw, 2 months. Yun nga lang po, after 2 months, namatay din siya. Yan. Masyado siyang clinging sa kanyang wife. Christians po yun. Nawala po sa senaryo. Okay, mahalin mo ang asawa mo, pero huwag nang papakamatay ka dahil namatay ang asawa mo. Kawawa mga anak, maliliit pa. Yung babae, namatay sa cancer, magaling tumutog sa piano, napaka-expert niya. I know them personally. Ang nag-alaga sa mga batang 3 lumalaki ay ang auntie, binuhay sa pamamagitan ng St. Peter's Insurance na nagbebenta siya. She made it. She made it. Clinging. How much clinging you are with God? How much? This is the heart throb of God. The heartbeat of God to have you. And then finally, you have Moses. Okay. Tingnan po natin kay Moses. Exodus 34, 28, and 29. This man was exalted by God, and the very purpose of having fellowshipping with God is the manifestation of God. Verse 28. And he was there with the Lord, how many days? 40, nakalagay doon, 40 days,
Balik mo 4:28, hindi pa ako tapos. Masyado akong mabilis. Baka sabihin niyo po kasi ako, baka sabihin niyo mabagal. Nasobrahan ka, Joe. Ayoko ng ganyan. Sobrang bagal naman. 28. 34:28. Gusto ko ipakita sa inyo, basahin niyo po. Ilang araw siya sa bundok? And he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He did neither eat bread nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the 10 Commandments. 10 Commandments lang po yung sinulat sa stone. Pero maraming dinikta ang Panginoon sa kanya by memory. 10 Commandments lang po yung heading. Ilang batas, Ernie? Lahat? 613. 13. Ilan natutupad mo doon? 3? Amen. So, yun po yun, no? And it came to pass, when Moses came down from the Mount Sinai with 2 tables of testimony, Moses had his face shone while he talked with him. Anong purpose po ng fellowshipping with God? For Him to manifest. O di ba? Kaya hindi nagmamanifest si God sa buhay natin, walang bonding. It is only through bonding, fellowshipping, quiet time, connectivity with God, that God can manifest. Ako po natin. Moses was exalted by God to be the lawmaker, highly respected, highly honored, hanggang pagdating sa Mount of Transfiguration. When Christ went up the mountain, Moses was there, fellowshipping with Elijah in Matthew chapter 17. Highly respected, highly honored, at marami ang naniniwala sa tribulation period, 2 personality ang bababa dito sa lupa, Moses and Elijah. Okay? So, yun po yung honor na binigay ng Panginoon sa kanila. Okay? So, God's intention is His manifestation and your exaltation. Your capacity or God's capacity to exalt you is how much you manifest Him. Uulitin ko po yan. Kung naintindihan po natin ang exaltation ng Panginoon, ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay, dito at sa kabilang buhay, ay pagbubutihin po natin ang ating worship sa Kanya. The personal private worship. Doon po dapat tayo busy. Kaya kung may libreng oras kayo, please stop the cellphone. Have bonding with Jesus Christ. Read the Bible. Pray to Him. Pray for the people. We are commanded to pray for everyone. Dami-dami yung ginagawa sa mundo. Naipagpipray niyo ba si Pastor? Naipagpipray niyo ba mga kapatid dito? Naipagpipray ba si Mark? May mga hamon si Mark sa buhay. I am remembering you every day. Anong gagawin niyo every day? Dinadala ko sa Panginoon. Why? Of course, that is also a mandate. Binabangit ko si Tikboy na nagda-drive. Araw-araw. Alam ko ang mga tukso ni Tikboy. Sa pagda-drive. Andiyan naman si Tikboy. Tikboy, ano nangyari ngayong week na to? Yung mga sumasakay sa kotse ni Tikboy. Di ba? Binibigay yung mga number kay Tikboy. Puntahan mo naman ako minsan. Marami yung temptation yan sa Tikboy. Okay? Pero yung nangyari, Tikboy, this week, inalaw ng Panginoon nyo, yung nakarga yung gas, may tubig, no? Talaga namang sinamba ng Panginoon si Lerma Sinamba ni Lerma ang Panginoon ng katakot-takot Talaga namang, di ba? So, praise God, talaga napakabuti ng Panginoon. Ganda ng patutuo ni Lerma kagabi. Siya nga po pala, 5 p.m. po, yung fellowship sa bahay.
Napaka-maalab at mainit po ang mga panalangin doon. Lalo po yung may nananalangin kasama doon, si Betong, ay grabe po, tulo po talaga ang, luha. Okay. Pag nagpe-pray, umiiyak po doon si Betong pag nagpe-pray. Napapalapit sa iyo yung taong pinapanalangin. So, yun ho yung ginagawa namin doon. Okay? Redeeming the time for the days are evil. Malapit na pang dumating si Lord. I will not explain that anymore. Okay? I'm about to end. Dito po ako magtatapos sa isang kwento ni Mary Magdalene. I'm sorry, hindi po si Mary Magdalene. Si Mary, kapatid ni Martha. Ulitin ko po ngayon kasi inulit kaninang umaga para ma-retain sa kanila sa devotion namin. Nag-end po kasi ako kay Mary, na kapatid ni Martha. Tingnan po natin sa Luke chapter 10, verse 41. Luke 10:41. Sorry, 42. Sorry. So alam po natin, doon sa mga bago, dumating si Christ sa bahay nila, yung isa pumunta sa kusina, naghanda. Si Martha at si Mary po, umupo, nakipag-bonding kay Jesus Christ. At ang sabi po, nung nagdadabog si Martha, Jesus, pambira, ang kapatid ko, pinabayaan ako dito, nagpagod na pagod ako sa pagluluto dito. Sabihan mo nga siya, puntahan ako dito. Pinagsabihan pa si Jesus Christ, di ba? Ikaw kasi kinukonsinti mo. Sabi ng Panginoon, Mary, Martha, Martha, masyado kang abala sa maraming bagay. You are cumbered with so much serving. But there's just one thing. There's just one thing that is needful. Martha, ang dami mong iniisip sa utak mo, ang dami mong insecurity, ang dami mong problema sa buhay mo. You are worried about so many things in life. But there is just one thing that matters to me. Madami kang gustong gawin sa akin, gusto kong pakainin. No, yes, I like that, but there's just one thing I came. The reason why I came, I want fellowship. I want bonding. Yes, I'm hungry, but that's not the thing. Ang sabi po ng Panginoon, and Mary had chosen that good part. May impact po ba ito sa inyo? Have you chosen that good part in your life? Ano po ba yung good part? This is the wisest thing that human being can do on the planet Earth. Si Martha, si Mary, alam niyang si Jesus Christ, momentarily lang. Hindi siya permanenteng makakasama sa lupa. Aalis siya. At yung memory na siya ay nakapagsilbi, nakapag-fellowship kay Jesus Christ was the kind of something na sinasabing good part, the memory of being with me once in a lifetime na nandito ka sa mundo at nandito ako will never be forgotten. Minsan nga lang dito sa mundong mabubuhay. God is giving you the chance to choose the good part, to always have fellowship with Him, because that is the best thing in the heart of God. Marami kang pwedeng ialay sa Diyos. Marami kang pwedeng ibigay sa Diyos, pero ang gusto ng Panginoon, you, not your potential, but your being. Sana mag-decide kayo ngayong umaga, Lord, I will give you that part that you said to Mary, good part. Ayaw kong matulad kay Martha, marami akong gustong gawin, pero Lord, gusto nyo yung time, Kevin, yun ang binanggit mo kanina. Ang love language ni Lord ay time. Hindi pwedeng gift. Kasi ang dami niya, lahat kanya na yan eh. Di ba? Hindi siya pwedeng paglingkuran, Diyos siya kaya. Hindi kanya kailangan. Kung tutuusin ha, wala siyang kailangan sa'yo. He is God without you. But God likes your time. Okay? Vinalue niya si Jesus Christ by giving His time. In verse 7 to galing. Ako, 7 na. Sige. Verse 7 yung alabaster box. There came unto him a woman. Itong babaeng ito,
is Mary, the same as Mary who sat down with him. Kapatid ni Martha, kapatid ni Lazarus, kumuha po siya ng alabaster box at ibinuhos niya po sa Panginoon the next time around na sila nagkita. This is the another round of meeting with the group. Kasama mga disciples. At ibinuhos niya po ito sa ulo ni Christ as anointing. At sila po'y kumain. Verse 8, may nag-comment po. Ang sabi po ng mga disipulo, sayang. Di ba? Sayang to. Verse 9, sana ibinenta na lang to at ibinigay sa mga mahihirap. Pro-poor. Si Judas po ito nagsasalita dito. Pro-poor. Gusto niyang ibenta po yung ointment o yung oil kasi yun po ay, ang halaga po noon is 1 year salary ng tao. Okay? Napakamahal po noon. Ibinuhos lamang kay Christ, nangihinayang po yung disciple, sayang, sana binenta na lang yan. Hindi niya nakikita ang value ni Jesus Christ. Pero itong si Mary, nakita niya ang value ni Jesus Christ. Walang anumang bagay na mahalaga sa akin, hindi ko kayang ibigay kay Christ because He values me and I will value Him the way He values me. Point. Ibinigay niya ang lahat na mahalaga sa Kanya, including His time to Jesus Christ. That is worship. Worship is giving your all, giving your time for bonding with the Lord Jesus Christ so that He may exalt you. Binanggit ko po kanina na mas lalo kong naintindihan yung sinabi ni Martha, sinabi ng Panginoon kay Jesus Christ, Mary, you have chosen the good part. Nung namatay ang mama ko. Naikunik ko po yun sa sinabi ni Martha ni Jesus Christ. Bakit? Dahil natunugan ko ang mama ko, hindi na magtatagal. Nagbigay ng hint ang Panginoon sa akin. Kaya nagpaalam ako sa inyo. Okay? Months po yun. Lagi akong umuuwi ng lipa at pinaglilingkuran ko yung aking ina. Okay? Pinagluluto, pinaglilinis ng bahay, pinagtatapon ng anirola kasi hindi na siya nakapunta sa CR. Sa anirola lang siya, tinatapon, nilinis ko yung bahay. Nagluluto ako ng masarap na pagkain para sa kanya kasi alam kong hindi na siya magtatagal. Ganun nga ang nangyari. At namatay siya, I have chosen the good part. Binigay ko ang time ko sa mother ko and I was not sorry. Fulfilled ako nung namatay yung mother ko kasi binigay ko yung pinaka-the best na magagawa ko sa kanya. Okay? Pinagluluto ko siya ng salmon, pinagluluto ko siya ng ginatang alimango kasi gustong ko sa yung alimasag na ginatang na may kalabasa. Wow! Masasarap na pagkain. Gusto ng mama ko pahalagahan siya. And I did it. Ngayon, mga kapatid, naiintindihan ko ganun yung kumahal ng nanay niyo. Do your best to your mom. Kasi, okay ho yun, kasi nanay niyo eh. Pero who knows, baka mauna ka sa nanay mo. Ha? Ibigay mo yung panahon mo ngayon sa Panginoon. Dahil minsan ka lang mabubuhay. Iisa lang ang aking ina. Binigay ko yung pinaka-the best part niya. Sa huling sandali ng kanyang buhay. Pero ngayon, minsan lang ako mabubuhay. Anong gagawin ko sa buhay ko na to? I will give God my life, my time and everything. Tayo pong lahat ay tumayo. Now, we know worship is. We know what worship is. Having bonding, fellowshipping with Jesus. More than words that I can say about the beauty of fellowshipping with God. Amen. So we close our eyes in prayer. Panginoon Diyos, buhay na Diyos, makapangyarihang Diyos, mapagmahal na Diyos, karapat-dapat ng aming buong pagsamba, pag-alaya ng buong buhay namin
sapagkat kayo ang tunay na may-ari at tubos ng buhay. Walang may karapatan sa buhay na ito kundi ikaw. Patawarin kami, Panginoon. Dinidikta namin, dinidirekta ng aming buhay, hindi sa kain sa kalooban ninyo. Pero ikaw, may tunay na may karapatan sa aming buhay. Gusto nyo, Panginoon, out of our own free will, sundin namin ang kalooban nyo. Magpakumbaba kami sa inyo, Panginoon. Alamin at gawin ang pintig ng inyong puso na kami ay laging makapisan, makaulayaw, makaniig, Panginoon, sa mundong ito at hanggang sa buhay na walang hanggan. Napakalinaw na inyong inihahayag sa amin ang tunay na inyong kaisipan patungkol sa amin, gano'n kami kahalaga sa inyo, gano'n nyo kagustong kasama kami sa tuwi-tuwi na, Panginoon. At katulad po ng sinabi nyo sa Jerusalem, Jerusalem, maraming beses ko kayong gustong akapin pero lumalayo kayo. Maraming gusto ang tao. Panginoon, naway ang gustuhin namin ay ang gusto ninyo. Na laging kaakap kayo, kasama kayo sa buhay na ito. Manatili po tayong nakapikit. Pagbulay-bulayan natin ang mga narinig natin mula sa Panginoon. Magdesisyon po tayo kung hindi pa buo at naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos. Nang sa ganun, wala na tayong self-preservation at insecurity sa buhay para maibigay natin ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Amen and amen.